Ayan mga idol at mga bayan, dahil nga po sa korupsyon sa flood control project ay hindi na po nakapagtiis yung taong bayan at talaga hong sumugod na sa harapan ng Kongreso at kagabi nga po ay pinagbabato ng hinog na kamatis o bulok na kamatis, yun pong harapan ng House of Representative at sinisigaw nila na magnanakaw daw ito hong si Martin Romualdez. So ngayon ay panuurin po natin ito hong mga banat nitong mga nagrarally laban po dito sa House of Representative, lalong-lalo na dito po kay Speaker ng House of Representative na si Speaker Romualdez. Ito po, panoorin po ninyo yung maanghang na binitawang salita nito hong mga nagrarally. Panoorin po ninyo mga idol at mga bayan. Yan, madlang people! Binabakuran na po ang mahay ng Crocs dahil sa nakakatakot po na baka po makawala ang mga Crocs dyan, ay baka pati po ang mga nabariyan na sa bulsa natin ay kainin nila. Nakakapagtaka po ang kulungan ng mga buhaya. Tayo ba yung mga duwag? Tayo ba yung mga duwag? Walang Pilipinong duwag kung nagawa ng mga Pilipinong palayasin ang mga Espanyol na nagtangkang sakupin ang Pilipinas, kung nagawa ng dating mga Pilipino na paitaboy ang mga Hapones at ang mga Amerikano, magagawa rin nating mga Pilipino na itapon sa basurahan ang mga kongresistang buhaya na nagpapahirap sa ating bansa. Itapon! Biruin mo, namamasada ka ng 24 hours para may pakain sa pamilya. Namamasada ka ng jeepney at tricycle sa loob ng 24 hours para lang may papakain ka sa mga anak mo, para may pambili ng school supply ang mga anak mo, para may pambawon sa school ang mga anak mo. Ang mga yawa pala ay nagpapakasarap sa buwis ng bayan. Masyadong kaaman ng gobyernong ito. Pag ang mga politiko tumatakbo, pag ako ang nanalo, ipaglalaban ko ang Pilipino. Gaya ni Martin Romualdez nung tumakbong senador ang putak. Sabi niya, pumunta sa Davao, pag ako ang nanalo, ako ang magiging boses nyo. Number 29 sa balota ang putik. Naupo ang tanga, naging House Speaker ngayon, walang ginawa kung hindi lamunin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Yan ang gobyerno nating walang manasakit sa Pilipino. Habang tayo lumulusong sa baha, habang tayo natutulog ng gutom, habang tayo inuulan sa bahay, ang mga politikong binoboto natin ay nagpapakasarap at nagpapakasundon sa ibang bansa. Tinatawagan ko ang ating mahal na Pangulo, BBM, Vice President Sara Duterte, Senator Marcoleta Rodante, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, kung totoong sa bayan kayo, kung totoo na mahal nyo ang Pilipino, kung totoo na mahal nyo ang Pilipinas, pumunta kayo rito at ayusin ang gusot ng ating bansa, sapagkat hindi kami aalis dito hanggat walang napapanagot at hindi naayos ang korupsyon. Ang kailangan ng taong bayan ay sagot sa korupsyon kung saan napunta ang 6.320 trillion na pera ng taong bayan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yung budget sa 2025 para sa flood control project para hindi baahin ang Pilipino. Ngayon, pag umulan ng isang oras o 30 minutes, pumunta ka sa Balintawak, parang dagat. Sinungaling ang Pangulo natin. Bakit? Sinabi niya sa sona niya, mga kapatid kong Pilipino, 5,500 na po ang flood control na po ang natapos at mas marami pa pong sinisimulan. Mr. President, saan mo nilagay ang flood control? Sa bulsa ba? Sa bulsa ba nila Martin Romualdez sa Titsaldi ko? Napakagrabe naman yan. Napakalupit. Ilang beses ka na nagtaksil sa ating bansa. Ngayon, kung totoo
na ikaw ay nagpara sa bayan, pumunta na ho kayo rito at ayusin ang problemang ito. Ngayon po, mga kababayan kong Pilipino at mga estudyante, kayo po ay kasalukuyang nag-aaral at alam ninyo ang nangyayaring sistema sa ating bansa. Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingihan at lumabas kayo at ipagtanggol natin ang karapatan nating mga Pilipino laban sa House of Representatives. Mga Pilipino, dito tayo mag-focus. Nakikita niyo ba yan? Yang hinarangan. Diyan nagsisimula ang korupsyon sa gobyerno. Ginawa ang committee na yan hindi para protektahan ang Pilipino, kung hindi para protektahan ang mga anomalya at pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Biruin mo, sa pamumuno ng Senate President na si G. Escudero at ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta, napaamin nila si Diskaya. Si Diskaya nagipit, umamin. Ang sabi niya, kasama si Martin Romualdez at si Charlie ko sa pagnanakaw. Pinatawag niya namang si Congressman Toby. Anong sabi ni Congressman Toby? Pwede ko bang ilarawan dito ang dala kong ano? Sabi, wag. Pinipigilan ng House of Representatives kasi makikita ang mga pirma nila, mga buhaya silang, kurakot sila. Ngayon, sinabi ng family Diskaya, mention na si Charlie ko, pati si Martin Romualdez, minention din ni Congressman Toby. Nang gabing yun mismo na lumabas ang katotohanan. Pinalitan nila ang Senate President na si G. Escudero at ang ipinalit ay si Tito Soto, the third, the fourth, the fifth na korupsyon. Grabe! Bakit nila pinalitan? Para pag napalitan ang Senate President, ipapatawag na naman dito sa House of Representatives, another resource person na naman. Pag another resource person na naman ang ipatawag, iba na naman ang ituturo, magtuturuan hanggang sa Pilipino, matapos ang administrasyon, matapos ang taon, walang mapapanagot sa kanilang mga kurakot sila. Tama! Nililito nila ang taong bayan. Akaya siguro nito mga utak hipon na to, gaya nila. Akala kasi ng mga utak hipon, ang mga Pilipino, mabubudol nila. Naniniwala ba tayong bobo tayo? Hindi! Tama. Nagipaglaban tayo nung panahon ng Espanya, di ba? Pinauwi natin sila. Pinauwi rin natin ng mga Hapon. Pinauwi pa natin ng mga Amerikano. Ngayon, hulog natin sa kanal ang mga tao sa House of Representatives. Ngayon, kung ako ay nagsisinungaling sa mga sinasabi ko sa House of Representatives na ito, lumabas kayo dyan. Kung totoo na hindi kayo sangkot sa nakawan at anomalya, at pag-usapan natin ang nangyayaring ito. Ama, yan ang solusyon. Kung totoo na dito sa building na ito ng House of Representatives, House of Crooks, ay walang magnanakaw, lumabas kayo dito at harapin ang taong bayan at huwag gamitin ang mga pulis para kayo ay protektahan. Itong ginagawa ng House of Representatives, harap-harapan tayong niluloko, harap-harapan tayong ginagago, pinapatay tayo ng pailalim sa gutom. Tama? Pumili kayo mga estudyante, mga kababayan kong Pilipino. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili kayo. Piliin natin ang inang bayan. Bakit? Iwan natin ang mga negosyo mo natin sa pagkakataong ito. Iwan po muna natin ang pamumulitika. Iwan po muna natin ang mga kolor natin. Yun, oh. Ngayon, House of Representatives, pag hindi kayo sumunod sa taong bayan, pag hindi namin kayo nakuha sa santong dasalan, kukunin namin kayo sa santong paspasan nang sa gayon, maramdaman ninyo ang taong bayan. Sino sasama? Ako. Sino sasama? Sino ang sasama sa mga viewers at sa mga Pilipino? Sino? Sino? Taas ang kamay! Taas ang kamay! Sabi nga ni Martin Romualdez, gutom na ba kayo? 5,000, buang ang putak. Rally po, dito sa Buang. Yung pinsan naman niya, Mr. President, ano pong gagawin natin? Kasi ang mga Pilipino dun sa Bicol, marami na pong namatay, nulubog ng baha, sabi ng President. Anong dapat natin gawin? Putik na yan. Ikaw ang Presidente pero hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa. Dapat nag-eski ka muna. Tama.
mag-eski ka muna para malaman mo kung ano ba ang solusyon na dapat gawin. Ano ba ang problema na kinakaharap ng ating bansa. Ngunit hindi nila yun malalaman sapagkat sila yung mga piling harit prinsesa ang mga yawa na yan. Ha? Sino dito ang mga grab driver? Sino dito ang mga taxi driver? Sino dito ang mga tricycle driver? Mga jeepney driver? Mga vendors? Mga naghihirap para may pagkain sa mga pamilya, para may pangbaon ng anak sa eskwelahan, para may pambili ng sapatos sa mga anak natin. Tayo naman sumasahod tayo, nagtatrabaho na lang tayo sa McDo at sa Jollibee. Ang daming requirements na hinahanap ng gobyernong putik na yan. Ay, kumuha ka muna ng permit sa City Hall, kumuha ka na naman ng permit. Birth certificate, kumuha ka na naman NBI, TIN ID, PhilHealth, SS, pag-ibig ang yawa. May pag-ibig pa ba? Wala! Walang pag-ibig dito. No? Kailangan lang nila tayo, pag-eleksyon. After election ng yawa na yan sa House of Representatives, kapag pumunta ka sa office, wala dito si congressman. Magpa-appoint ka muna. Inihingi mo nga lang isang pad lang ng amoxicillin. Kukuha ka pa ng appointment. Ngayon, ilang hospital ang meron sa Pilipinas? Namamatay na ang pasyente na yawa. Pinapapila pa nila ang yawa. Pagdating sa emergency room, I'm sorry, Mrs. Patay na po ang pasyente. Paano hindi mamatay? Pinapila mo pang yawa ka, kaya nga may emergency room eh. Di ba? Pag kumuha ka ng TIN ID, pinapaikot ka rin. Pero pansinin nyo, pag ang yawa nakapasok sa bilangguan at merong record na for murder, pwede ka disqualified yan na tumakbong senator ang yawa. Pero, kung wala kang record na magnanakaw, kurakot, at nakapatay ka ng Pilipino, hindi ka pwedeng tumakbong congressman. Bakit? Ang pwede ngayong tumakbo at mamuno, adik at bangal. Diba? Ama! Ngayon, magpapasindak ba tayo sa kanila? Hindi! Hindi tayo magpapasindak sa kanila. Bakit? Tayo ang dahilan kung bakit sila naupo dyan. Tayo rin ang dahilan. At tayo at magpapababa sa mga politikong putak inang yan na puwisik talaga. Ngayon, sabi nila palamura ito. Kabataan na to palamura. Haba, mas masahol pa sa mura yung pagkain ninyo sa pera ng taong bayan. Piruin mo, 12 hours ka nagpaipay ng McDo, naghugas ng plato, namasada. Pag sumingil ang gobyerno ng tax triple ang yawa, ang sahod mo 525 pesos minimum lang. Pag kumuha ang SS at pag-ibig, 1,700. Yawa na yan. Pagdating mo sa bahay, andyan ang kapitbahay, Mrs., maniningil na po ako ng utang mong 5,000. Yawa na yan. Kawawang Pilipino.